Matinding tumututol ang Seattle sa anumang konserbatibo, sa anumang Kristiyano, sa anumang Hudyo. Nagkaroon kami ng pamamaril sa aming campus sa Seattle. Huminto sa harap ng simbahan ang sasakyan na may tatlong nakamaskarang armadong lalaki at bumaba silang may otomatikong baril. Matapos ang pamamaril, may natagpo ang binatang lalaki na patay sa harap ng hagdanan. Narito na naman ako sa CUFI Conference sa Washington, D.C. Nakikilala ang mga pinakakapanapanabik na tagapagsalita. Isa sa mga bituin ng palabas dito sa CUFI ay si Pastor Russell Johnson, ang pinuno ng Pursuit Church mula sa Seattle. Maligayang pagdating sa quote interviews. Pastor, kumusta po kayo? Mabuti, salamat sa pag-imbita sa akin. Kumusta ang naging karanasan mo sa komperensya ngayong taon? Maganda naman. Alam mo, sa tingin ko, ito na ang pangatlong beses kong dumalo at nagkaroon ako ng pribilehiyo na maging tagapangulo ng Christians United for Israel sa estado ng Washington. At ito ay isang paksa na talagang kinahihiligan ko. At alam mo, masaya talagang bantipon-tipon dito taon-taon dahil napapansin mong mas marami ang sumusuporta sa'yo kaysa sa mga kumukontra sa'yo. Totoo yan, bilang mga Hudyo, nararamdaman namin yon. Nasa isang hindi pala kaibigang kapaligiran kami. Pero kapag pumupunta kami dito, parang mainit na yakap ang nararamdaman namin. Pero baka pwede mong ibahagi sa akin ng kaunti ang iyong kwento. Paano ka naging pro-Israel na pastor? Nasa iyo na ba talaga yon noon pa? O kalaunan mo lang ba ito ni Yakap at nasa Seattle ka pa? Mahirap ito para sa kahit sinong evangelical na Kristiyano, lalo na sa isa sa pinakaliberal na lungsod sa Amerika. Pwede mo ba ikwento ng kaunti ang tungkol sa iyong paglalakbay? Oo, lumaki ako sa tahanan ng isang ministro. Parehong may background sa ministeryo ang mga magulang ko. Nagtatrabaho sila sa Christian education o bilang mga pastor. Lumaki akong nanonood kay Pastor John Hagee na nananaral sa TV. At kaya hindi ko alam na may mga Kristiyano pa lang hindi sumusuporta sa Israel hanggang sa mas tumanda na ako dahil ganito kami pinalaki. At syempre, habang lumalaki ako at nag-aral sa kolehiyo, nang tapos ng graduate degree at PhD, nagkaroon ako ng sarili kong mga konklusyon. Nagkaroon ako ng sarili kong paninindigan. Pero habang ginagawa ko yon, mas tumibay pa ang paninindigan ko sa isyong yon. Sa tingin ko, imposible para sa iyo na basahin ang banal na kasulatan at magkaroon ng ibang konklusyon maliban doon. Nanggako ang Diyos na tutuparin niya at gagawin niyang totoo para sa bansang Israel at sa mga Hudyo. Kaya, doon kami lumaki sa ganung konteksto. At pagkatapos, sa pamamagitan ng aking edukasyon, sarili kong paglago, sarili kong pag-aaral, lalo lang nitong pinagtibay ang paraan ng pagpapalaki sa akin. Pero masuwerte ako na may mga tinig tulad ni Hagee at iba pa nakaimpluwensya sa ilan sa mga yugtong humubog sa buhay ko. At oo, alam mo, ang Seattle ay, alam mo, matindi ang pantutol sa kahit anong konserbatibo, sa kahit anong Kristiyano, sa kahit anong Hudyo. At natutugunan namin lahat ng tatlong yon. Sa tingin ko, mahalaga na ang mga simbahan tulad namin at mga organisasyong tulad ng CUFI ay patuloy magsalita. Dahil kung hindi mo gagawin, magmumukhang wala ng mabubuting tao na lumalaban. At meron naman talaga. Sa palagay ko, dahil sa gawain ni CUFI at ibang organisasyon, nagkakaroon ng mga tao ng pagsasanay, edukasyon, at mas malawak na pagkamulat sa talagang sinasabi ng banal na kasulatan at sa nangyayari sa mundo. Para makatulong, para mapalakas ang kanilang kumpiyansa sa pagiging bukas na taga-suporta ng Israel at ng mga Hudyo. Impresibo yon, pero mahirap ang pinagdaanan mo sa Seattle. Totoo, may masama kang karanasan tungkol sa tangkang pagpatay sa'yo na humantong sa pagkamatay na isang miyembro ng kongregasyon. Pwede mo bang ikwento ng kaunti ito? Oo, noong nakaraang taon, nagkaroon ako ng pribilehiyo na magsalita ng ilang minuto sa kumperensyang ito. At syempre, isa yon sa mga tampok ng buhay ko sa ministeryo. At lumipad ako pabalik sa Seattle. At mga isang buwan pagkatapos noon, nagkaroon ng pamamaril sa aming campus sa Seattle. Sa isa sa aming mga panggabing pagsamba. Isang sasakyan na may tatlong armadong lalaki na nakatakip ang muka ang huminto sa harap ng simbahan, bumaba na may mga otomatikong armas at nagpaputok sa mga taong nakapila papasok sa church service. At matapos silang magpaputok, isang binatang lalaki ay nakahandusay na patay sa hagdanan sa harap namin, katabi ang kanyang asawa at anak.
At iyan ang uri ng pangyayaring parang bangungot. Walang pastor o rabay. Ayaw mong makatanggap ng ganong tawag. Ayaw mong marinig ang ganong balita. Pinakamasamang senaryo yon. Kaya nagulat kami. Sinusubukan naming alamin kung ano ang dapat gawin, paano makakabangon mula rito, at paano makikipag-ugnayan sa mga autoridad. At alam mo, isa talaga itong bangungot na sitwasyon. Pagkalipas ng 3 araw, nagsimula na kaming makatanggap ng banta sa buhay para sa amin ng asawa ko. Sigurado kung kayo talaga ang target nila simula pa lang. Sa tingin ko ang simbahan namin habang lumalaki kami, nasa 4 na campus na kami ngayon, mga 5,000 katao nang itinuturing ang Pursuit bilang kanilang tahanang simbahan. Alam mo, syempre, habang lumalaki ang profile ng simbahan, napapansin naming mas madalas kaming nakakatanggap ng mas agresibong pananalita, pagbabanta, at mga aksyon mula sa mga taong galit sa pananaw namin sa mundo, galit sa mga kaalyado namin, galit sa Diyos namin, o galit sa politika namin. At kaya, alam mo, nakatanggap na kami ng mga pagbabanta nun, pero iniisip mo lang, mga tao lang yan na nagsasalita. Mga tao lang na nagsasalita sa internet. Ganyan talaga ang ginagawa ng mga tao. Nang napatay ang itong kabataang nasa hustong gulang, parang dun talaga tumama sa amin na parang, totoo pala ito. At pagkatapos ng 3 araw, mula na nagsimula kaming makatanggap ng mga pagbabanta mula sa hindi kilalang numero ng telepono, nagsimula na silang mag-text sa akin. Nagtetext sila sa'yo na sinasabi, Ito ang mapapala mo sa pagpapatakbo ng simbahang mahilig sa mga Hudyo. pinupuntirya ka nila dahil sinupurpahan mo ang mga Hudyo at Israel. Oo, at mahilig sa mga Hudyo, tagapaghalo ng lahi. Inakala kong iba-iba ang pinagmumulan ng mga miyembro ninyo. Oo, lalo na sa Seattle. Ang Seattle ay internasyonal na lungsod at ang universidad ay may 10,000 estudyante mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya dahil na rin sa heograpiya ng kung saan matatagpuan ang aming simbahan, ito ay isang international na kongregasyon. At nagsimula na lang kaming makatanggap ng mga banta sunod-sunod. Ito napapala mo, ikaw na ang isusunod namin. Kung patuloy kang magsasalita tungkol sa mga bagay na ito, kung patuloy mong pag-uusapan ang mga ito, mangyayari rin sa iyo ang nangyari sa kanya. At ikaw, may ilan ka ring mga anak. Oo, may 3 kaming maliliit na anak, may asawa, at hindi ko talaga inakala kahit kailan nahaharap kami sa ganitong sitwasyon. Hindi naman ganon. Kaya nagdesisyon kami na hindi lang kami titigil sa pagsasalita tungkol sa mga bagay na ito, mas palalakasin pa namin ang aming boses. Mas magiging matapang pa kami sa aming mga pakikipag-alyansa. Nagsimula kaming mag-host ng iba't ibang mga kaganapang Kristiyano at Hudyo kung saan nagsasama-sama ang mga tao. Lumalaban sa anti-Semitismo na nakikita mo sa mga universidad. Lumalaban sa mga kampo ng Hamas na nagaganap sa mga pag-aari ng lungsod. Sabi ko lang, alam mo, marami mang pwedeng sabihin tungkol sa akin, pero hindi ako duwag. At hindi kami umabot dito para lang tumigil dito. Kaya kung ang pagtindig natin para ipagtanggol ang Israel ay sapat na para makatanggap kami ng mga banta sa buhay namin. Para sa akin, senyales na yon mula sa Diyos. Kailangan pa naming magsikap at lumaban ng higit kaysa dati. Matapang na pananaw yan, Pastor. Nahuli na ba nila ang pumatay sa miyembro ng kongregasyon? Hindi pa, hanggang ngayon hindi pa rin nare-resolve ang kaso. Nag-alok ang aming simbahan ng $50,000 na pabuya para sa impormasyon na magdudulot sa kanyang pagkakaaresto. Alam mo, 3 beses na kinailangang ilikas ang pamilya ko mula sa aming bahay. Halos buong tag-init ay ginugol namin sa mga hindi isiniwalat na safe house. At sa ganitong sitwasyon, isa-isang araw mo lang itong hinaharap, pero kailangan naming pag-usapan ang mahihirap na bagay na yon. Sa tingin ko, bilang simbahan at pamilya, dapat naming sabihin na kahit ikamatay pa namin ito, sulit pa ring sabihin ang totoo. Ang pagsasabi ng totoo sa isang kulturang nakabatay sa kasinungalingan ay isang revolusyonaryong gawain. At hindi ako sumali dito para lang magpasakop sa karamihan o panbigyan ang, alam mo na, mga progresibong naiinis na may plataforma tayo at may boses tayo. Ginawa ako ng Diyos na tinig, hindi alingaw-ngaw, at nais kong manatili bilang tinig dito sa Seattle.
Wow, nakakabilib at gandang kwento. Gusto kong itanong, sa pangkalahatan, ano nararamdaman mo sa kalagayan na yon? Tumataas ang antisemitismo, pati na rin ang sentimentong laban sa mga Kristiyano dahil sa pagsuporta sa mga Hudyo at sa pangkalahatan. At malalim na nahahating lipunan kung saan ang social media ay nagsisilbing kasangkapan para sa galit at pagkakawatak-watak. Isa kang espiritual na leader. Ano ang nagbibigay sa'yo ng pag-asa dito? Sa tingin ko, ang pagdalo sa mga ganitong okasyon at makita ang libu-libong kabataan, Oo. bataman o matanda, itim man o puti, Kristiyano man o Hudyo, na lahat ay nagkaisa sa parehong konklusyon na siya ring konklusyong narating nating dalawa. Na mula sa pagbabasa ng banal na kasulatan, lubos itong malinaw. Alam mo, may mga bagay sa banal na kasulatan na misteryoso. May mga malalalim na kahulugan, may mga talinghaga at mga halimbawa. Mga bagay na, alam mo, maaring medyo mas mahirap unawain. Pagdating sa kung paano tinatalakay ng Biblia ang tungkol sa Israel. Nagsasalita ito ng malinaw ng libu-libong beses. Hindi ito isang issue na dapat ikalito ng mga tao. At alam mo, isa sa mga nangyayari sa henerasyon ko ngayon ay may mga tao na mas na-impluensyahan ng social media kaysa ng mga kasulatan, kaya nagkakaroon sila ng mga opinyon na salungat sa teksto. Narinig ko yung sabi ng isang podcaster, pero kahit anong sabihin nila, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Ano nga bang sinasabi ng kasulatan? Ano ang ipinapahayag ng mga kasulatan? Kaya sinusubukan ko ipaliwanag na ang buhay mo ay siguradong maiimpluwensyahan ng isang bagay. Ang pananaw mo sa buhay ay mahuhubog at mabubuo ng mga impluwensyang binibigyan mo ng oras, talento at yaman. Kailangan natin ng mga taong malalim ang pagkakahubog sa katotohanan ng kasulatan dahil ito ang nagsisilbing panangga laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Ito ay nagsisilbing panangga laban sa maling katuruan. Ito rin ay nagiging proteksyon laban sa mga anti-Semitikong trope na udyok ng mga teorya ng sabuatan. Alam mo, ang anti-Semitismo ang pinakamatandang anyo ng relihiyosong pagkamuhi sa mundo. Oo, ito ang pinakamatandang anyo ng ganitong mga bagay na hinarap ng mundo sa loob ng libu-libong taon. Kaya ang hinaharap natin sa 2026 ay ang parehong demonyo sa ibang dekada. Ito rin ay yun ding madilim. Spiritual na nalilito, puno ng mga sabuatan, mapanlinlang na mensahe na patuloy na nagtatrabaho para subukang ilayo ang mga tao sa malinaw na sinabi ng Diyos. Narito ko sa event na ito, kitang-kita ko ang dami ng kabataan at ang ginagawa ni Kufi sa Education K hanggang ikalabindalawang baitang high school at kolehiyo. Mga chapter president ng Kufi sa iba't ibang kolehiyo at lugar. Para sa akin, pinapakita nito na may natitira pang munting pangkat ng mga taong handang mag-isip ng tama, critical, at ayon sa Biblia, tungkol sa mga isyu ngayon at ilaan ang sarili sa katotohanan ng kasulatan. Hindi nagbago ang Diyos o ang kanyang salita. Ngayon, namumuhay tayo sa panibagong dekada na may impluensya ng revolusyong technological, kaya kailangang piliin ng tao kung ano ang huhubog sa kanilang buhay. Ano ang magiging batayan ng aking paniniwala na gagabay sa aking kilos? Kaya sa tingin ko, mahalaga ang trabaho ko bilang pastor at mangang aral sa unahan ng laban. Dahil tuwing linggo, may pagkakataon ako makapagsalita sa libu-libong tao sa loob ng simbahan at pagkatapos ay sa 10,000 pa online. Mahalaga na ipaliwanag ng tama ang salita ng katotohanan sa bansa at mundo. Ipaalam sa kanila ang sinasabi ng kasulatan at paano tinitingnan ng Diyos ang mundo. Sa paggawa nito, tawagin ang mga tao sa pananagutan ayon sa pamantayang hindi pampulitika. Hindi ito usapin ng kanan o kaliwa, kundi ng tama laban sa mali. Ito ay liwanag laban sa dilim. Pero ang mga kritiko ay nagsasalita bilang Kristiyano. Tama. Paano mo inuunawa ang gusto nilang gawin? Mali lang ba talaga ang pagkakaintindi nila o sinasadya nilang manipulahin ito? Oo, mas totoo para sa akin yung huli. Alam mo, halos kalahati ng Bagong Tipan ay isinulat para labanan ang maling turo ng mga taong nag-aangking Kristiyano pero hindi naman kilala si Kristo.
Yung kalahati ng bagong tipan. Tama. At kaya, alam mo, ito ang mga sulat mula kay Apostol Pablo. Ito ang mga sulat para sa mga unang simbahan nung unang siglo. Sinasabi niya, "Oy, mag-ingat kayo sa turo na ito. Mag-ingat kayo sa Gnostisismo na ito. Mag-ingat kayo sa maling aral na ito. Alam mo, mag-ingat kayo sa kalahating katotohanan na ito." Kaya ako, tinitingnan ko ang ilan sa mga taong maingay, magsalita na talagang ginagamit lang ang Kristyanismo bilang pantakip para magpalusot ng mga mensahe laban kay Kristo. Ginagamit nila ang relihiyon ko bilang huwad na tabing, bilang parang Trojan horse. Sabi nila, katulad mo rin ako, isa ako sa inyo. At talaga namang, alam mo, niloko ka ng mga taong ito. At ako talaga ang magdadala sa iyo ng katotohanan. Kung naiintindihan mo ang kasaysayan, makikita mo ang antisemitikong paninira noon sa Nazi Germany ay siya ring nakikita ngayon. Paulit-ulit lang yan. At alam mo, sana magagawa natin na yon ay makilala agad ang ganitong bagay bago pa ito dumating at simulan ng magtayo ng depensa sa pamamagitan ng pagsasabi na, "Hey, haharapin natin ang mga isyong ito." Alam mo, hindi na nangangaral ang mga tao tulad ni John Hagee nung ako'y lumalaki. Maraming pastor ang hindi kailanman tinatalakay ang mga isyong ito. Hindi nila pinag-uusapan ang Israel. Iniisip nila na hindi ito popular at iniisip nila na baka mawalan sila ng mga kabataang miyembro. O tingin ko nag-aalala sila sa negatibong reaksyon. Sa tingin ko, iniisip nila na controversial ito at ayaw manggulo o kulang sila sa edukasyon o sa pagsasanay sa teolohiya para sagutin ang mga tanong na yon at talakayin ang mga masiselang detalye nito. Oo. At para sa akin, sinasabi ko, hindi mo naman kailangan magkaroon ng PhD sa teolohiya para mabuksan ng Biblia at makita kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa bansang Israel at sa kanyang panganay, ang mga Hudyo. Hindi mo kailangan magsalita ng matatas na Hebreo o matatas na Griego para mabasa kung ano ang sinasabi ng teksto at makarating sa isang logical na konklusyon. Kaya palagi kong hinihikayat ang mga pastor at mga aral na wala pang 40 taong gulang. Kailangan ninyong pag-usapan ang mga isyong ito dahil kung hindi, mahuhubog ng masasamang tinig ang mga tao sa inyong kongregasyon. Tama, online o kahit saan na, alam lang ng Diyos. May grupo ako ng mga pastor sa Jerusalem ilang buwan na ang nakakaraan. May isang pastor na nagtanong, sabi niya, hindi sikat ang isyong ito. Ano ang dapat kong gawin? At sinabi ko sa kanya, kung itinuturing mong sarili mo na isang espiritual na leader, kailangan mong manguna. Tama. Hindi mo pwedeng iwasan ang isang issue dahil lang sa hindi ka komportable o takot kang hindi magustuhan ng iba ang sagot mo. Ang tulay na leader ay hindi kailangan mag-survey bago mangguna. Sila ang nangungguna. At pagkatapos, maaari kang magkaroon ng mga tagasunod at may ilan ding maaring umalis o hindi sumang-ayon sa'yo. Tama. Pero obligasyon mo ilabas yun. Kung hindi pa sapat ang mga teroristang atake noong Oktubre, 7 para mapakilos ang isang tao na tumigil sa panunood lang at makisangkot at magsabing kailangan kong magsalita tungkol sa mga isyong ito. Kailangan kong tulungan ang aking kongregasyon o komunidad na mag-isip ng critical sa mga isyu ngayon. Kung hindi ka pa rin magsalita tungkol sa mga isyong ito, kahit may nangyari ng Oktubre, 7 para kang walang silbi. At kaya, alam mo, para sa akin, oo, yeah. Ang pamumuno ay nangangailangan na magsalita ka ng katotohanan sa mga may kapangyarihan at handa kang magsabi ng mga bagay na minsan ay hindi popular. Kung ayaw mo ng ganitong responsibilidad, magbenta ka na lang ng sorbetes. Oo, maghanap ka na lang ng ibang gagawin. Oo, hindi ako gumagawa ng survey ng opinyon tuwing linggo ng umaga para sabihin, taas ang kamay kung talagang sumusuporta kayo sa Israel. Kung makuha ko man ang suporta ng nakararami sa silid, doon ko ituturo ang mga bagay na ito. May mga umalis sa simbahan dahil sa paninindigan ko sa Israel, pero mas marami akong nakuha kaysa nawala. Yung mga taong nadagdag sa amin sabi nila, pare, matagal na naming hinahanap ang matapang na mga ral sa mga ganitong paksa. Kaya marami din kami ginawa sa Seattle at sa iba pang lugar. Sinusubukan naming tipunin ang komunidad ng mga Hudyo habang nagsasagawa kami ng mga pinagsamang event na magkakasama kaming tumatayo. Nakakamanga ito. At alam mo, nakakatawa kasi kapag kausap ko ang mga leader ng Hudyo, sa maraming paraan, sila ay nagtatrabaho rin sila para tugunan ang parehong issue sa ilang sinagoga nila. Parang, uy,
May issue rin sila sa mga kabataan sa komunidad. Tama. Kaya alam mo, may ilan sa kanila na nagsabi sa akin, mas pro-Israel ka pa kaysa sa amin. At sabi ko, oo, sumali ka, alam mo, sumali ka sa grupo. Gawin natin ito ng sabay-sabay dahil ito ang pinakamahalagang issue ng ating panahon. At lalo lang itong nagiging mas mahalaga. Totoo talaga. At ibig kong sabihin, napapansin mo bang lumalago ang simbahan ninyo? At dahil doon, yung mga tao na nasa gilid, yung mga mapanira, sila lang palada yung pinakamainay. Pero hindi sila marami. O pakiramdam mo ba pareho lang? Sa tingin ko, mula sa isang kwantitatibong pananaw, kahit yung ilang pampublikong survey ay nagpapakita na may lumalaking, alam mo yon, lumalaking hidwaan sa maraming tao sa kanan pagdating sa kung paano nila tinitingnan ang usapin ng Israel, tulong mula sa ibang bansa at interbensyong militar. Kaya naman, totoo na may ilang bilang na nagbabago. Pero parang yung lumang kasabihan, yung maingay na gulong ang siyang pinapansin. Ang ipinapakita mo sa tinatawag kong podcastistan ay malalakas na boses na may malalaking plataporma at malalaking personalidad na ginagawa ang lahat para kunin ang atensyon sa media space. Para, alam mo na, palabasing katanggap-tanggap ang kanilang mga pananaw. At kaya sa tingin ko, napakahalaga ng mga plataporma tulad nito dahil alam mo, ang mga bagay tulad ng teknolohiya, internet at mga plataporma ng komunikasyon ay morally neutral. Nagkakaroon sila ng moralidad mula sa gumagamit. Kung mapupuno ng malalakas na boses ang himpapawid, podcast at komunikasyon na salungat sa pinaniniwalaan nating mga pagpapahalaga ng kanluraning sibilisasyon at hindi naman alam ang sinasabi nila. Kung ganon, gamitin din natin ang parehong mga estratehiya at parehong mga plataporma para maging mas malakas, mas matalino at moral na boses na nagsasalita ng malinaw tungkol sa mga paksang ito. Amen. Sa totoo lang, hindi ko maisip na yon ang mas malakas at mas moral na boses kaysa sa'yo. Nakita-kita mo't sermon at talagang makapagpapasigla. At maiintindihan po kung bakit patuloy na lumalaki ang iyong simbahan. At mula sa aming pananaw bilang mga Israeli at Hudyo, malaki ang utang na loob namin sa iyo dahil pinanindigan mo kami sa panahon na hindi ito popular. Dahil binigyan mo kami ng isang karanasang nakatulong magtuwid ng mali. Matapos ang daan-dagad-daang taong pag-iisa at pagtulong mong ayusin ang ugnayan ng Kristiyano at Hudyo sa kabila ng maraming pagsubok, ibang kalagayan na tayo ngayon. At sa pagiging isa sa natitirang kaibigan namin sa panahong ito ng kasaysayan. Pagpalain ka ng Diyos, Pastor, sa lahat ng ginagawa mo. Naway ingatan ka ng Diyos, pati ang pamilya at komunidad mo. At inaasahan naming makasama ka namin sa Jerusalem sa lalong madaling panahon. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat!